Noticiero ng Bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:03. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan? Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Monday, June 29, 2026. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pasahe sa eroplano inaasahang bababa sa pinakababang antas sa loob ng 3 buwan. Good news, unang araw ng Hulyo sasalubungin ng rollback sa presyo ng LPG. Uy! Dagdag bawas naman sa produktong petrolyo, kasado na bukas. Pangulong Bongbong Marcos nanawagan sa United Action para matigil ang karahasan sa mga paaralan at mabigyan ng proteksyon ang mga estudyante. Pilipinas nangunguna sa may pinaka-stress na manggagawa sa trabaho sa buong Southeast Asia ayon sa isang survey. Viral video ng isang retired general na nanutok ng baril dahil sa parking iniimbestigahan ng Mandaluyong Police. At grade 8 student sinaksak ng 15 anyos na kaklase sa Cavite sa isa pang kaso ng bullying sa school. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. ACS Good News. Good news sa mga mahilig mag-travel. Aba, parang may pinatatamaan. Parang umpisa pa lang. Parang may pinatatamaan ka agad. Mother, hindi pa ba naiabot sa iyo yung pasalubong? Meron na. Meron na. Mother, absent nga pala ako sa Friday. Iba naman pala yun. Asahan daw po ang mas murang airfares ngayong buwan matapos ibaba ang fuel surcharge sa pinakamababang antas sa loob ng 3 buwan. Sa isang advisory, iniutos ng Civil Aeronautics Board sa mga airlines na bawasan o ibaba ang fuel surcharge sa level 9 mula sa kasalukuyang level 12. Ganun. Engineer Tony Nanggel. Engineer Tony Nanggel. Mula sa kasalukuyang level 12 simula sa July 1 hanggang 15. Kapag ipinatupad ang level 9, ito na ang pinakamababang fuel surcharge na ipapasa sa mga pasahero mula nang ito'y umabot sa level 19. Grabe pala, no? Nitong second half ng April. Dahil dito asahan na bababa ang fuel surcharge sa domestic flights ng mula 287 hanggang 839. Habang sa international flight naman ay maaaring bumaba ng 900 plus hanggang sa 7,000 plus sa inyong mga airline tickets. Dapat samantalahin to ng mga travel agencies. Oo, talaga. Oo. Anong dapat na mauna? Ang domestic. Hindi, anong unang dapat na maunang travel agency na magsamantala rito? Ano pa nga? Book now! Travel and tour.
Talaga Ano naman. pa nga ba? Naisingit pa. Ano pa nga ba? Hindi, totoo po yun. Lalo na nga yung mga nagpaplano pa lang ng biyahe. Kung ganito kababa ngayon, pwede nagbuka na. ng maaga, mas makakamura ka. Pag malayo, yun talaga ang technique. Kailangan malayo pa lang. Oo. Kung talaga naman kayo ay may biyahe, May plano. may plano, magpa-book na. Yan. At ngayon, kabi-kabi lang mga travel fare ngayon, kumbatsero. Totoo. Yun lang mga, yung mga credit card. Ayan, credit card. Anda- Offer ng offer yan. Offer ng offer yan. Ang mga discounted travel prices. Ano? Ayan. Kaya, ano pa hinihintay nyo? Biyahin na! Book now! Book now! May major rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas ngayong linggo. Ayon kay Regasco President Arnel T, nasa 12 pesos ang matatapyas sa kada kilo ng kanilang LPG simula sa Miyerkules, Hulyo 1. Ang naturang bawas presyo ay bunsod ng pagbaba ng contract price ng LPG kasunod ng nilagdaang kasunduan ng US at Iran para sa tuluyang pagtatapos ng gulo sa gitnang silangan. Tapos na nga ba? Yun nga ang problema. Parang- Samantala, Ayan. nakaamba naman ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Ayon sa oil industry sources, maaaring bumaba ng 70 centavos o di kaya naman tumaas ng 1.20 ang diesel. Ayun. Habang tinatayang magro-rollback ng 50 sentimos o sumipa ng hanggang 1.50 ang kada litro ng gasolina. Wala namang binigay na pagtaya sa posibleng price adjustment sa gas. Ang ganda ng tanong mo na yun, kumbachero. Tapos na nga ba? Nagpuputukan na naman po doon. Last week lang, ang ganda ng mga balita dahil sa peace deal ng US at Iran. Tapos ngayon meron na naman palang mga pinalipad ng mga drones. Talaga, yung isa sa Bahrain, Oo. tapos gumante yung US. Oo. Yung Iran, tumira na naman. Nako. Yung, tingnan mo na, hindi maubos-ubos ang Iran, ano? Talaga ng naman. mga pampasabog. Yung kaya Strait of Hormuz, wala, sarado ulit. May problema nga ulit dahil may vapor na namang hinarang Oo. ang Iran. Hanggat wala daw permiso sa kanila, hindi pwedeng... Nako, ayun. Oo. Ayan na naman. So wala pa. Kaya nagpapalitan po ng akusasyon ng Iran at Amerika ng violation of the agreement. Ayun. Nako. Sana naman matapos na. Alas 6:10 ang ating oras. Maya pa ba kay Kongan mga kabalen? Gising na ba kayo? Nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos ng kolektibong hakbang upang maprotektahan ang mga kabataan sa sunod-sunod na insidente ng karahasan. Ayon sa Pangulo, inatasan niya ang mga ahensya sa edukasyon, kapulisan, kalusugan at mga LGUs para palakasin ang hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Git nito, dapat natiyakin ng mga paaralan na mahigpit na nasusunod ang mga panuntunan sa kaligtasan sa loob man at ng silid-aralan, field trip, training camp o iba pang gawaing pang-eskwela. Umapila rin sa mga magulang ang Pangulo na maging aktibong bahagi ng buhay ng kanilang mga anak, maibigay ang oras, atensyon at pangunawa. Inimok din ito ang mga estudyanteng nakararanas ng depression na huwag mag-atubiling humingi ng tulong. Ngunit hindi sapat ang pagkilos ng pamahalaan lamang. Dapat manatiling aktibong bahagi ng buhay ng kanilang mga anak ang mga magulang. Dapat ipagpatuloy ng mga guro ang kanilang tungkulin, hindi lamang bilang tagapagturo, kundi bilang mga gabay at tagapayo. Dapat ring tiyakin ng mga paaralan na mahigpit na nasusunod ang mga panuntunan sa kaligtasan. Sa loob man ng silid-aralan, sa mga field trip, training camp, o iba pang mga gawain pang-eskwela. At bilang isang lipunan, kailangan maibalik ang pagpapahalaga sa buhay ng tao, pagtuturo ng tamang asal, pag-uugali at pag-iisip, higit pa sa anumang leksyon. Yun. Ano ba yung music na... Ito na nga yung music ngayon. Papalitan ko na yung music. Oo, yung music kasi niya parang... Mas na-attract ang attention ko tuloy doon sa music na parang napakalungkot masyadong malungkot, hindi nagbibigay ng pag-asa Yun nga Ito may na lang, pag-asa ito to. na lang sana. Somewhere Over the Rainbow. Yun, kung Oo, ito sana dapat binigay na background music. Hindi naman namin pagdadamo to. Dahil di man amin to. Pwede naman namin ipahiram ito. Secretary Dave. Yusek Mon. Ang ganda ng sinasabi ng Pangulo, pero parang nababahala ka dun sa kalungkutan nung music, nung background music. Oo, Kaya nga tingnan mo, nawala tuloy. Hindi tuloy yung laman nung mensahe niya ang binabanggit natin, kundi yung music. Kita niyo.
Pareho pa tayong iniisip. Di ba? Pero tama ho ang Pangulo dyan, dahil sa kanyang mga sinasabi niyan, lalo na dun sa partisipasyon ng mga magulang. Totoo. Apaka-importante. Hindi na, trabaho ako, pinag-aaral ko na nga yan. Hindi ho ganon. pwedeng iasa po ng magulang lahat-lahat sa eskwelahan ang hindi lang yung laman ng isip, kundi pati laman ng puso ng Ayan, bata. yun ang Sapagkat pinaka-importante. napaka-importante po na maging mabuti ang asal Ayan. ng mga nalilikha ng eskwelahan, pero ang unang-unang pinagmumulan po ng kabutihan ng asal ay ang pamilya. Pamilya, sa tahanan. Sa tahanan. At yan ang napakahalaga ng papel ng mga magulang. Yan po ang Pamagitan po ating... awitin yan, kami po yung nagpapaalam. Yung music balitan nyo. Maria Joseph naman. Ang ganda-ganda na mensahe ng Pangulo Wala ba kayong mahihiram na music na kahit ang dami naman libre? Text lang naman, tinext nyo sana kami para ipahiram namin itong aming hindi naman amin. Susunod! Dito boy! Nako, ano ba to? Ang mga manggagawang Pilipino daw ang pinaka-stress na mga manggagawa sa buong Timog Silangang Asya. Yan naman pwedeng katotohanan hindi na kailangang ibunyag. At ano nga ba? Kanino ba kayo dito? Doon sa general, nagpakilala daw na general na may dalang barel. Matanda na kumbatsero. nakita ko nga Sinisita yung isang content creator, ewan ko kung driver lang yun o content creator, na napakatapang. Oo. Napaka-unusual yung kanyang action na yun, ginawa na yun, na binuksan pa yung bintana, pinalapit pa yung nakipagsagutan sa isang may hawak na barel. Napakatapang naman nung driver na yun, Parang parang kakaiba talaga yun. Ikaw makakita ka ng may baril na galit. Iwas ka na. Ito, nakipagsagutan pa. Oo, iba yan, kakaiba. Buwis buhay. Oo. Alang-alang sa content. Nako. Yan ang problema natin Yan ngayon. ang napakarami. Para lang magkaroon ng content. Ayun, di ba? Hindi natin sinasabing tama yung ginawa nung retired general. Kung yan nga ay retired general dahil may naglabas siya ng baril unang-una may kahit na may permission, kahit may lisensya yung baril niya na yun, hindi dapat inilalabas yun. Tapos pinagbabantaan niya yung driver. Pero, mali yun. Pero yung parang pinoprovoke mo pa. Parang nagpo-provoke ka. Parang tinotont pa niya Yun, dapat merong mapulot tayo dyan. Lalo na yung mga content. Nag-iisip lagi ng content. Ano nga ba ang magandang content ngayon? Para lang sumikat o para makarami ng views o likes o ano-anong mga naiisip na paraan. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng CS Balita. 6:16. This time check is... Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day Friday! Yahoo! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit madya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ay mga workers, mga manggagawang Pilipino, ano ba ang kinaka-stress ninyo? Ayan. Pinaka-stress daw po sa trabaho ang mga Pilipino sa buong Southeast Asia.
Batay ito sa isinagagang survey ng global analytics firm na Gallup Incorporated. Sa kanilang State of the Global Workplace 2026 report, nanguna ang Pilipinas sa mga bansang may pinaka-stress na manggagawa. Sunod ang Singapore at pangatlo ang Cambodia. Lumabas na isa sa bawat dalawa o 50% ng manggagawang Pilipino ang nakararanas ng matinding stress. Mas mataas kaysa sa 25% na regional at 40% global average. Nauna rin ang Pilipinas sa antas ng kalungkutan. Ayan, Grabe naman tong mga Pilipino na to. Kala ko ba masasaya mga Pilipino na may 31% at galit. Galit naman. 29% sa lugar ng trabaho. Mother, ganun ba kayo? Mother, Kanino ka ba galit, Mother? nalulungkot ka ba, Mother? Wala daw, hindi naman daw totoo. Nagagalit ka ba Stress. habang nasa workplace? Yung stress, Mother, yung stress. Yun daw talaga, stress. Nakaka-stress. Ang totoo nun, bago ka pa makarating sa workplace mo, nakaka-stress na. Sa traffic. Sa traffic, maaga kang gumigising, maghahanda ka ng, bago ka umalis ng bahay, handa mo yung mga, para sa mga anak mo. Ayan, Tapos siyempre, dahil feeling ng asawa mo, ilang oras na lang kayo nagkikita, tulog ka pa. Medyo magkakasitahan pa kayo ng konti. Ayan, Hanggang bago ka dumating sa trabaho, stress ka na. Kaya ganun yun. Sinabi po pero sa kabila nito, sinabi po ng Gallup na ang mga Pilipino rin ang pinaka-engaged o may pinakamalakas na koneksyon sa kanilang trabaho sa Southeast Asia, kung saan 39% ng mga empleyado ang itinuturing na engaged o may koneksyon sa trabaho. Alas 6:24 ang ating oras. Na imbag na bigat kada kayo amin na po. Wag rin kayo, gising na. Iniimbestigahan na ng Mandaluyong City Police ang isang nagpakilalang general sa isang video kung saan ay bumunot ito ng baril dahil sa alitan sa parking. Sinusuri na ng pulisya ang viral video, mga CCTV footage at mga pahayag ng mga saksi. Para matukoy ang mga sangkot at mapatunayan kung may nalabag na batas. Kabilang na ang kung may lisensya ang dalang baril. Sa video ay makikita ang mayroon ka bang video diyan, Yuel? Ito. Makikita po dito sa video na ito. May audio ba yan? Ayan, may audio ba yan? Ayan. Nasa kabilang bangketa yung matanda. Nagbaba ng bintana yung lalaki, yung driver. Tangina kayo, lagi kayo nakakabala rin. Ngayon lang ako pumarada dito, sir. Siguro yung dati kasama mo. Malis ka na! O di alis, sir. Wala namang problema. Pero bakit, sir? Tangina ka. Bakit, sir? May dala kayong baril? Mainit ang ulo ko doon. General ako, ha? Sir, huwag kayong manghimilyo, sir. Naka-video tayo, sir. Baka na kita. Tangina ka. Sige, sir. Nangangatwira ka pa. Alis po ako, sir. Walang problema. Sinabi ko sa'yo umalis. Kaya Alam mo, nga. mainit na ulo ko. Pangatlong parada na to. Ha? Hindi kami makapasok. Kung ibang nakaparada, sir, mainit ang ulo ako, sir. Kararating ko lang. Kaya nga, umalis ka na. Nagpapalagay na ako dito ng no parking. Bakit po? Bawal mag-park dito eh. Kanino po yan, sir? Alin? Yan, sasakyan. Kaya nga, pinapato ko. Kaya nga, wala ka sa... Tangina ka, marami ka pang... Ano? Excuse, alis na ako, sir. Tangina ka. Oo nga, sir. Saka mapag-ibig. Oh, wag mo kong hawakan, sir. Putang anong gusto mo? Huwag mo kong hawakan. Paka na kita eh. Ayan, no? Huwag mo Anong kong gusto hawakan, mo? sir. Hindi, sir. Ano? Alis na nga ako, sir, eh. Pinaalis ka na kanina. Pwede ka umaalis eh. Alis na nga ako, sir. Naka-ano na, sir. Naka-atras na. Tangina ka, anong plate number mo? Sige, sir. Walang problema. Ayan. Hawak-hawak niya sa kanang May kamay baril, niya yung cellphone na nagbibideo. Siya rin na nagbibideo. Siya rin pala. Hindi, no? Oo, Kung ganun, alis agad ako eh. kaya nga. Alis na ako, baka Ito. biglang, lalo yung matanda, napapansin mo talagang galit lang eh. Talagang galit lang. Nabusit na inabot na siya ng galit nung... Kapag kasi may nakaparada ron, parang hirap siyang pumasok Atras, sa kanilang pumasok, driveway yun eh. Sa tapat ng driveway nila. Oo. Yung edad nung matanda, parang kapag nagsalita pa lang, titiklop ka na kagad na bata ka eh. Talaga, Diba? Kung ikaw ay marunong kumilala ng may edad at hindi ka na makikipagsagutan eh. Di ba? Nakipagsagutan pa. Pero ulitin natin mga kababayan hindi natin sinasabing tama na may Hawak-hawak na baril. To si tatay. Mali po yun. Bagamat Mali hindi po niya yun. itinutok, Hindi niya tinutok. hawak-hawak lang niya. Kuha na po yun eh. At the onset, mali na po yun. Pero yung
Umalis ka na. Siya mismo nagsasabi, umalis ka na at mainit ang ulo ko. Parang gano'n na sinasabi, umalis ka na. Eto yung isa, talagang parang nag-iimbita pa, binuksan pa yung bintana niya. Talaga naman, In the name of content. Ayun ang problema. Yung ba yan? Dahil lang ba para lang may mai-content? Kung hindi napigil ng matanda yung sarili niya at naputukan. Ayun, wala tayong pinag-uusapang content. Ano pa ang content na yun? Wala na. Hindi mo na rin malalaman kung nag-viral ba yung video mo o may nag-like ba sa video mo. Totoo. Ay, Mario Josep. Ito yung matanda, mga nasa 70 plus na eh. Oo, mga ganun, ganun Pati yan. boses eh. Alam Pati mo, yung boses may niya, edad na talaga eh. Pati sa paglakad eh. Tingnan natin ang magiging follow-up dyan ng RH reporters sa aksyon ng Mandaluyong Police. Achi, ahya, Mr. Jalamtang, Lakyam, Yapwehun, 6:28 ng umaga. Isang panibagong kaso ng bullying ang naganap sa Silang, Cavite. Nako, talaga Nauwi naman. sa pananaksak ng 15 anyos na estudyante sa kanyang 17 years old na kaklase. Grade 8, matapos ang isang marahas na komprontasyon sa harap ng isang palengke sa barangay Poblacion 4. Ang biktima ay mabilis na isinugod sa isang ospital sa Silang ng Cavite nang magtamo ng saksak sa ibabang bahagi ng tiyan habang inilagay sa custody ng DSWD ang suspect. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Joseph Makatangay, hepe ng Silang Police Station, naganap ang pananaksak noong Biyernes ng hapon. Sinabi ni Makatangay na lumitaw sa kanilang investigasyon na binubuli ng biktima ang 15 anyos na estudyante habang pauwi galing school na nauwi sa suntukan hanggang sa bumunot ng patalim ang suspect. Nagpahayag naman ng kalungkutan at pagkabahala ang pamunuan ng Emilia Ambalada Poblete Integrated High School sa insidente, kaya kaagad itong nakipag-ugnayan sa mga otoridad para hindi na maulit ang krimen. Yung mga pangyayari daw kung batsero na yung iba, nagagaya na lang eh. Doon sa, siguro, nabubuli rin sila sa eskwelahan, may ganong, hindi naman nawawala ang bullying Hindi sa talaga eskwelahan. nawawala, Tapos may napanood na gano'n, na nanaksak o namaril, na biktima rin ng bullying. Ayun. Kaya may tinatawag na copycat syndrome. Copycat syndrome. Ayan, nako. Ano ba dapat na maging action dyan? Unang-una, sa eskwelahan talaga. Correct. Bagamat napakalaking challenge doon, yung i-inspectionin mo lahat ng pumapasok na bata. Sobrang mahirap eh. Yun lang nangyari sa Tacloban Combachero. Hindi naman sa gate dumaan yung mga Yun pa. Tinan mo na yun. hamog na yun eh. Diba? Sinabi naman nila, tumalon ng bakod sila. Nag-over the bakod. Nag-over the bakod sila. Alas 6:30 ang ating oras. Hiniling, ito, update naman sa impeachment sa mga nag-aabang, sa mga naiinip dito sa Kapanapanabik. Nadulang pinamagatang. Pinaka-aabangang palabas ang impeachment. Hiniling na House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na bigyan sila ng sapat na pagkakataon na mailahad ang kanilang mga ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na inaasahang magsisimula sa July 6. Ayon kay Manila Representative House Prosecutor Joel Chua, mahalagang maipresenta ng maayos ang mga ebidensya upang maunawaan ng publiko ang bigat ng mga paratang at maisulong ang pananagutan. Sinabi ni Chua na posibleng hindi na iharap ang ilang mga testigo at hindi na talakayin ang ilang artikulo ng impeachment kung mapapatunayang sapat at matibay na ang mga naipresentang ebidensya para sa paghatol. Uunahing tatalakayin daw po ng prosecution ang paratang na pinagbantaan ni VP Sara si Pangulong Bongbong Marcos, o yung pagbabanta na yon, nasusundan ng mga issue sa mga maling paggamit ng confidential funds, panunuhol at hindi maipaliwanag na yaman. Inilunsad ng DepEd ang malawakang school safety campaign na layong paigdigin ang seguridad sa mga paaralan sa bansa. Kabilang dito ang paggamit ng handheld metal detectors, safety audits, CCTV, bag inspections at mas pinaigting na anti-bullying measures. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, layunin ng kampanya na mapalakas ang koordinasyon ng mga paaralan, magulang, lokal na pamahalaan, pulisya at iba pang stakeholders para maiwasan ang karahasan at masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante. Posibleng buksan ng impeachment court ang selyadong kahon
na naglalaman ng income tax records ni VP Sara oras na umarangkada na ang impeachment trial. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, maaari itong gawin ng impeachment court kahit hindi na markahan ang naturang kahon sa pre-trial conference. Ang BIR box ay kabilang sa mga ebidensyang nais gamitin ng prosecution kaugnay ng umano'y hindi may paliwanag na yaman ni VP Sara na nakapaloob sa Article 2 ng Articles of Impeachment. Nakatakda namang simulan ng Senado ang paglilitis sa July 6. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Tabern. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay. Napaigtad si Engineer RV Victorino ng Bataan. Bakit? Habang Bakit? gumagawa ng taro ice cream. Ganun ba? Oo. Dahil sa andito na raw tayo, kumpleto Oo. na raw ang 2x2. Kaya nga maraming nangungumusta Kuya sa iyo, Arby, kumpachero. thank you. Thank you, Kuya Arby, sa masarap na taro ice cream. Huwag ka muna papadala, hindi ko Wag na. pa ubos. Wag Hindi ko muna. pa ubos. Wag muna. Hindi ito Hindi ito parinig. parinig. Talagang hindi pa ubos. Hindi pa ubos. Marami pa. At inuuntay-utay lang din natin dahil baka tumaas naman ang sugar natin. Yan. Si Ate Pearl Dimla, ayan, na-miss ka raw, kumbachero. Ay, Ate Pearly. Ate Pearly, na-miss din namin ng pichi-pichi. Oo nga. Nami-miss din namin ano yun. nga lasa nun? Yun na nga hindi na natin maalala. Yung gawa dyan sa Malawon na Si Botas. Ate Pearly, ilang taon na ba? Mga 30 years na yan yata nating binabati yung pichi-pichi na Yung yan eh. pichi-pichi na yan. Oo. Tsaka ano yung tawag doon sa pahabang ganon? Yung Siomay. Ay, Siomay ba yun? hindi. Basta. Basta. Masarap yun. Tsaka si Ka Jerry Labasan, si Ay, Mike kay Santa Jerry. Maria, si Ate Sel, ayan. Si Kong Ador Plato. Ay, Kong Ador. Thank you po. Na-miss ka raw niya, kung bachero. Naman. Thank you. At Kuyang Ray Cat at Kuya Andy Lacson, maganda morning. Kikiam pala, Kikiam. Yung mahaba. Kikiam, Yung mas mahaba. At kay Director Dennis Aya, good morning. Maayong buntag po. Teka muna, nandiyan pa ba kayo sa Ilira? Maayong aga, mga Maayong pinalangga. aga. Bugtaw na kamo. Gising na. Ayan, no. Sa ating malakas promo, kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity, sila'y nandyan sa San Andres Bukid, Maynila. San Andres. Ayan. Barangay 790. Ayan. San oo. Andres Bukid, Manila. Lakasan na ninyo yung mga radyo dyan sa mga taga Barangay 790 San Andres, Manila para kayo swertihin sa araw na ito. At syempre, para mas lalo kayong swertihin, Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! ang ating word of the day ay prepare. Prepared. Oo, nakahanda, pinaghandaan. Ayan, no? Yan daw ho'y galing dun sa pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian Nano. They are prepared to serve as presiding officer in Sara siya mismo. Duterte. Oh, he is prepared. Kahit na Talaga. hindi siya abogado, he is prepared. So hindi na tulad nung nabalita nung una na si Senator Cheese ang May magpe-preside. lumutang kasi na ganung balita. But of course, kinukonsider daw talaga yun. Oo. Tsaka, Kasi plus naman sa isang presiding officer na isang abogado. Pero tingnan niyo, tingin ko kung bachero, sa tagal naman na ni Senator Sherwin madali na sa kanya yung ilang mga legal. Tsaka ang dali naman pag-aralan yan para sa kanyang parte. Wala naman siya ibang pinagkakaabalahan. Bakit naman ganun? Bakit naman? Paano na may mga aso? Sabi nga ni Senator Win. sabi nga ni Binibining Bianca Manalo, bagamat sila ay nagkahiwalay, Wala na, oo. sila ay magkaibigan pa rin matalik pa rin. at they co-parent. Yung mga fur babies nila. Ayun, pala naman. Baka Ayos naman pala. na magkakabalikan pa ba? Oras po natin. Luman. Achi, Mr. Jalamtang, Lakyam Samchit Hun, 6:37 ng umaga.
Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. This time check is Humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Muling binuhay ni Senate President Win Gatchalian ang panawagang ipagbawal ang paggamit ng social media sa mga batang may edad 16 pababa, habang isusulong ang mas mahigpit na proteksyon laban sa mapaminsalang online content. Kasunod ng pamamaril ng 2 estudyante sa loob ng paaralan sa Tacloban. Ayon kay Gatchalian, dapat makasama sa pangunahing prioridad ng Kongreso ang pagpapatibay ng batas na nagbabawal o naglilimita sa mga menor de edad sa paggamit ng social media. Bukod dito, plano rin ng Senado na suriin ang pagpapatupad ng Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, bunga ng sunod-sunod na high-profile cases na kinasasangkutan ng mga menor de edad. Maging ang Philippine Pediatric Society ay hindi rin nire-rekomenda ang paggamit ng social media sa mga batang may edad 16 pababa. At kung papayagan man na magkaroon ng access ay dapat magkasama itong minomonitor ng mga magulang o guardians, may malinaw na mga alituntunin at gabay na naaayon sa kanilang edad. Isyu ng bayan, katotohanan. 2 por 2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Maganda mo ni. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan, walang anumang ininda sa katawan, walang ubo, walang sipon, walang lagnat, walang sinat, hindi kayo naaambunan dahil nadadalas na ang pag-ulan-ulan ngayon. Salamat po, Doc Jerry. At walang masakit na kasukasuan. Importante. Hindi ka nga naambunan pero masasakit ang mga kalamnan mo at kasukasuan. Stretching lang yan. Tsaka mobility exercises ang kailangan. Importante yan. Of course, minsan parte na yan ng Nagkakaidar. nagkakaedad. Puntahan nga natin muna kung batsero itong RH reporter natin na lumayo. At 12 Sumakay minutes ng vapor. bago mag alas 7 ng umaga, Engineer Tony Nanggel. Sinusubaybayan ni Edniel Parosa ang mga Chinese vessels dyan sa West Philippine Sea. Meron kaya siyang nakasenyasan? RH52, Edniel Parosa. Kami ni Edniel! Magandang umaga, Jerry. Welcome back, Katunying. Yes, sir. 4 na Chinese vessels sa tila nagmanman sa pinakahuling Maritime Cooperative Activity o MCA ng Pilipinas at Amerika patungo sa bisinidad ng Pao de Pasinloc. Ito ang unang MCA o Joint Military Drill sa magkalyado sa paligid ng kung tawagin din ay Scarborough Shoal o Panatag Shoal. Wala na madiskubre at alisin din kalaunan ang illegal structure ng China sa loob ng nabanggit na bahura.
Target sanang lumapit hanggang sa 20 nautical miles ng Philippines Armed Forces at United States Coast Guard sa Pauli Masinloc. Pero wala pang 50 nautical miles ang layo sa traditional fishing ground. Isang Chinese warship at 3 China Coast Guard vessels na ang nagkalap sa radar ang sinakyan nating BRP Antonio Luna. Sabi ng commanding officer ng barko na si Captain Jen Monforte, hindi man dumikit sa mga Pinoy ay 2 araw namang bumuntot sa grupo ang People's Liberation Army warship sa Jangkay class sa may bow number 555. Ganun pa rin sila karami kapag lumalapit kami dito. Kagaya ngayon, 4 yung sumusunod sa atin barko nila, 3 Coast Guard at saka 1 frigate. Pinutol ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at the US counterpart itong bahagi ng MCA at ilang mga aktibidad na hindi na itinuloy sa dapat sana 3 pang araw. Pero hindi ito dahil sa presensya ng China kundi dahil sa masamang panahon na posibleng maging bagyong tatawaging Henry na ngayon pa lamang nagpapataas na ang alon sa kanluran ng Zambales. Sa katunayan, tagumpay pa rin ang division tactics, photo exercise at search and rescue simulation ng 2 magkaalyado. Sabi ni Monforte, bahagi na ito at pagdaliman nila sa AFP na plano ang mas madalas sa pagpapatrolya sa bisinidad ng Bao de Masinloc. Nami-maintain namin yung presence sa area at natutupad namin yung sinabi ng AFP na paigtingin pa yung pagpapatrol sa BDN. Wala rito sa Edniel. bahagi ng Subic Zambales. Ako si Edniel Porrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Edniel, nangangahulugan ba yan na sa obserbasyon ng mga otoridad hindi talaga nababawasan o yung pagnanais ng China na talagang kubkubin o angkinin yung Scarborough Shoal? Well, siguro kung physical presence ang tatanungin, gaya nung nabanggit ni Captain Monforte, ay halos hindi nagbabago yung behavior ng China. In fact, papunta pa lamang sa critical area na binabanggit natin, ay 4 ng sakyang ng China ang nakita ng BRP. Napuputol na si Edyan. May oras lang yung pagre-report niya yata eh. Doon sa satellite. Sa satellite. Edniel, andyan ka pa, Edniel? Ayan. Go ahead, Edniel. Ito ring BRP Antonio Luna, yung parehong Philippine Navy warship, na unang nakakumpirma nung illegal structure China doon sa Bao de Masinloc. At wala nung panahon na yon, buwan ng Mayo hanggang ngayon, tatapos na yung Hunyo, ay halos walang pagbabago doon sa behavior ng Chinese vessels na binabanggit ang ating Philippine Navy. Kung kiniklaim nila yan, ano ba tawag nila sa Scarborough Shoal? Ako, parang Wang yan daw ang nare-retain sa atin. Ano? Pakiulit mo. Wang yan daw. Wang yan daw. Yung pangalawang daw sa akin na yung galing. Si kumpatsero dito, alam niya tawag dyan. Ano tawag? Dyan? Scarborough Shoal. Scarborough Shoal. Scarborough Shoal. Lalong magagalit yung mga kabayan natin. Okay, thank you, Edniel. Mag-ingat ka, Edniel. Wala rito sa somewhere, West Philippine Sea, Kanluran ng Zambales. Ako si Edniel Porrosa, DZRH. Balik sa inyo. Thank you, Edniel. Baka isipin ng mga Chinese, pinutol yung war exercise, ha? Dahil sa amin, ha? Hindi, dahil sa bagyo. Dahil may sama ng panahon. Dahil sa bagyo. Oras natin. Lakyam, go chop sahon. 7 minuto na lang, 7:00 na. Takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Apat na minuto na lang, 7:00 na. Tanong nga tayo sa isang abogado at miyembro ng prosecution team. Handa na ba kayo? Yun. Si Congressman, si Attorney Chel Jokno. Congressman Chel, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito.
Magandang umaga, Ka Jerry at Ka Tunying at sa lahat ng mga ka-RH natin. Opo. Gusto namin itanong na yung tanong namin pala, handa na ba kayo? Handa na ba Attorney kayo? Chel? Congressman? Ay, siyempre po, ready po, Your Honor. Opo. Ang isusuot nyo, naka-ready na rin ba? Ay, yes, opo. Naka-ready na rin po yan. Pagka po ba impeachment trial, magbabarong lang kayo o kailangan din kayong mag-robe? Ay, hindi po. Hindi naman kailangan mag-robe basta sa formal suot sa barong. Barong, Kaya, Amerikana. suit. Suit. Opo, Amerikana. Opo. May napagkasunduan na ho ba kayo kung anong doon sa mga articles na yon, kung ano yung unang pupuntiryahin ninyo? Ay, meron na po siyempre. Alam na namin kung ano yung ihaharap namin. Opo. Pero iniintay lang namin kasi meron kaming nakapending din na motion sa impeachment court. Kung kailan ba namin dapat yung magkabilang panig, kung kailan ipapaalam namin sa kabila kung sino ang mga testigo namin at para makapaghanda naman ang magkabilang panig. Ano po unahin ninyo, Congressman? Doon sa aming final na manifestation sa court ay ano po yan, yung threats. Yung threats, Opo. grave threats, yung banta sa Pangulo kay BBM, kay First Lady at kay dating Speaker Martin Romualdez. Bakit po yun ang unang napagkasunduan ninyong unahin, Congressman? Well, ayoko naman siyempre ilabas yung aming strategiya at mga taktika. Pero siyempre naman ang naisip namin ay yung unahin namin yung talagang kumbaga yung mga may laman, yan ang mga kailangan malaman ng publiko. Yung may pinakamatitibay na ebidensya, ganun po ba? Kasama yon sa aming pagkokonsidera. Pero siyempre marami pong factors yan. Ang pinag-uusapan kasi natin, impeachment trial, hindi lang naman po yan yung legal lang na ihaharap sa korte. Siyempre, ang maghuhusga dyan, hindi lang naman ang mga senator judge, kundi tayong lahat, ang mamamayan ng Pilipino. At kailangan maintindihan din, yun ang isang hamon ng impeachment case, na hindi puro legalist lang ang salita doon, kundi maintindihan ng lahat. Lalo na nung ating mga kababayan dahil lang ang audience nyo rito hindi lang yung mga senator judges kundi yung mga kababayang susubaybay dito, Attorney Chel, Congressman. Opo, kaya po ang mga salitang res inter alios acta, naku, walang makakapag-intindi niyan. Pero maniniwala ba kayo yung mga tricycle driver kabisado na nila yung mga subpoena ducis tecum, subpoena ad testificandum. Akala nyo mga legal analyst na rin yung ating mga barbero. Well, pagkatapos po nun, ang susunod po ba pwede mo naming ipalagay na ang susunod ay yung may kinalaman sa confidential funds na? Yun ang yes. Sa pagkaalala ko dun sa manifestation namin. Opo. Okay. Procedure lang po. Hindi ba meron kayong ginagawang pre-trial conference? Binabanggit na nung ninyo kung sino-sino mga testigo at sa kabilang panig meron din silang gustong kuning testigo. Pwede ba kayong kumontra sa testigo o pwede ba silang kumontra sa testigo na gusto nyong i-present? Hindi naman sa pagkokontra yon, pero meron karapatan ng magkabilang panig na mag-cross-examine. So, nasa sa amin halimbawa bilang mga prosecutor kung sino yung amin tatawagin bilang testigo. Pero siyempre, may karapatan ang mga abogado ni Vice President na i-cross-examine yung witness namin. At ganoon din sa defense, kung sila ay mag-upo ng witness, ay pwede rin po namin i-cross-examine ang witness nila. Opo. Ang tinutukoy ko po ay tungkol pa lang sa listahan. Pwede bang halimbawa sabihin, hindi ba may mga nilista silang katakot-takot ng mga testigo na may isa pong miyembro ng prosecution team ang sabi nga niya parang fishing expedition ang gagawin ng defense team
Sa pre-trial conference po ba nagkasundo na kayo kung ilang testigo talaga ang final sa parte nila at sa parte ninyo? Sa pre-trial conference kasi ang umuupo at nakikinig sa amin ay hindi naman yung impeachment court kundi yung clerk of court. Okay. Po siyang kapangyarihang magdesisyon o magpasya kung hindi nagkakasundo ang magkabilang panig. Kaya ang nangyari kung ano man yung aming mga kagustuhan sa paglilitis ng kaso, i-report ng clerk of court yan sa impeachment court. Ganon din para sa defense. Kung meron pang mga bagay na dapat pag-usapan, malamang mangyayari po yan sa July 6. July 6 na. Mag-convene ulit ng impeachment court. So kayo pala ang dapat na magkasundo, ang prosecution tsaka defense. Pero meron palang mga pagkakataon, Attorney Chel, na yung witness ninyo, witness din nila. Na parang nung una ang dating parang nagkakopyahan, may nangopya ng pangalan ng mga witnesses. Totoo ba 'yon na pareho may mga witnesses kayo nakapareho ng gusto nilang paharapin? Meron din, hindi lang po testigo, pati mga dokumento, yung mga exhibit kung tawagin, marami pong common witness at common exhibit. Ganun. Paano po yun? Ngayon pa lang natukoy nyo na ba kung sino yung mga tinatawag na o maaaring maging hostile witnesses? Well, at iklaro ko lang, ang layunin nila sa pagtatawag ng witness, kahit sabihin natin na common witness yon, ay iba ang objective nila sa objective namin. Pero ang isang question dyan, kung halimbawa, kasi mauuna po ang prosecution, kung let's say mag-iupo namin ng isang testigo at na-cross-examine na nila, maaring hindi na kailangan na tawagin pa nila ulit bilang testigo nila. Tama. Dahil mako-cross-examine na nila. Nakausap na nila. Opo. Pero yung pong maalala ko lang yung era of impeachment. Meron kasi mga secret na witnesses, di ba? Halimbawa, si Clarissa Ocampo nung araw, biglang lumabas dun sa impeachment trial. Meron din ba kayong mga secret witnesses na hindi nyo pa binabanggit? Hindi namin sasabihin sa iyo yun. Secret yun. Di ba, Attorney Chel? Pwede ba yun, Your Honor? Hindi, ganito yun. Yung nangyari nung sa impeachment case sa dating Pangulo Erap Estrada, yung mga si Clarissa Ocampo, hindi naman talaga inaasahan, hindi naman alam ng prosecution na may uupong ganun testigo. Kaya humingi sila ng permiso sa court na dahil ngayon lang nila nga nalaman na may ganyan na witness na mayroong alam na napakahalaga, ay humingi sila ng permission sa court at pinagbigyan naman sila noon. So nangyayari pala, pwede pala. So pwede rin gawin ngayon yan, Attorney Chel? Kung may lumitaw na ganun mga may bago. witness. Pero pwede rin kayong magmaang-maangan na hindi nyo kunwari alam. Ay, hindi. Magkakabistuhan yan pagka ganun. Kasi siyempre, hindi naman, bawal po naman sa magkabilang panig na gumawa ng ganyan. Ng ganyang tactics. Pero dito, panghuli na lang, Attorney Chel, yun gaano ka-importante yung box. Kung sa panahon ni Erap merong envelope, dito ho'y may box. So, napaka-importante ba nun at nakasalalay ba doon kung magkakaroon ng conviction o acquittal sa kaso? Hindi naman po. Kasi kung titingnan natin yung pinanggagalingan ng mahiwagang box na yan, yun ay nanggaling sa BIR noong pang nasa House Committee on Justice ang kasong impeachment. At ang pinapasabina noon ng komite ay yung mga ITR ni respondent vice president at ng kanyang asawa. Ngayon, iyon ay kung hindi naman yon mabuksan, may mga iba naman paraan para mapatunayan yon. So, of course, I cannot speak about the
motion kasi meron kami nakapending na motion sa court na ipabukas ngayon at imamarkahan ng laman. Yun, nasa kamay na ng impeachment court yun at hintayin lang namin yung magiging pasya nila. So, but with or without that box, confident ba kayo na enough ang ebidensya nyo to convict? Yes, so we are ready and we are of course hindi kami magpa-file ng kaso kung hindi naman po kami may kumpiyansa na kaya namin patunayan yun. Gaano katagal po itong impeachment trial sa tansya niya? Nako, yan ang hindi natin malalaman. Kung ang magiging batayan natin yung nasa mga pre-trial briefs, maaaring umabot ng ilang buwan yan. Pero sa tingin ko, pag magkakalinaw po yan pagka naupo na ang impeachment court at nasa kanilang kapangyarihan na sabihin sa magkabilang panig kung ano ba ang ilang araw ba, ilang trial dates ang bibigay sa amin at sa defense para magpresenta ng ebidensya. Kailangan ho bang matapos lahat ng articles na isa lang bago magdesisyon o pwedeng every article desisyon na? Ang nakalagay sa rules of the Senate Impeachment Court, kailangan tapusin muna yung pagpepresenta ng ebidensya ng magkabilang panig, tapos saka magkakabutuhan. Pero ang butuhan ay bawat article. So, sa dulo na po yun, sabihin ng prosecution, rest our case na kami, wala na kami ebidensya. Sabihin ng defense, wala na rin kami ebidensya. Doon mangyayari yung butuhan, bawat article. Opo. Congressman, maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga po. Ay, thank you din. Good morning po sa lahat. Si Representative Chel Jokno Nakbayan, miyembro po ng House Prosecution. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. 2x2. So yan July 6, ngayon 20, next Monday na pala yan, kumbachero, no? Monday na yung July 6. So yung trial proper mag-uumpisa ng 7. Magkukonvene ng impeachment court ng 6. Tapos yung trial proper 7. Tas ano ba yan, daily kaya yan? Depende sa gagawing kalendaryo ng Senado, pero sinasabi nga ni Senator Sherwin Gatchalian, ang ating Senate President, na ang dami nilang ibang dapat asikasuhin sa legislative calendar. So, malalaman natin kung how many times a week magkakaroon ng impeachment trial. Ay, handa na ninyo, mga kukutin ninyo dyan. Si Alintina, nasa na yung nagbebenta sa atin dyan? Popcorn, mani, binusang mais, tsaka kung anumang kape, tsaa. Ay, Kuya, Boss Kurt Yang, belated happy birthday. Belated happy birthday, Kuya Kurt. And ating Gina Yang, yung bang mga tsa natin dyan, yung Gold Leaf Tea. I-ready natin yan at maraming mga ngailangan yan habang nanonood ng impeachment. Sila Secretary Ping Aliling daw ng DSUD, kasama si Director Mario Malyari. Tutuloy lang daw nila ang pagpagawa ng mga bahay habang may impeachment. Ay, tama naman yan. Tama naman tuloy-tuloy lang daw sila. Ating Elsie Lucero sa Immigration. Magandang morning! Ay, Master Paul Muscare. Birthday ni Paul Muscare, kumbachero. Binabati ka ng buong Hogad family. Ayan. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 11 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baja. Mainit na
Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. US at Iran peace deal mas lumabo. Iran muling nagpakawala ng missile sa Bahrain at Kuwait. Senado ay sinusulong ang pag-iigpit sa paggamit ng social media sa mga minor de edad. Impeachment trial ni VP Sara posibleng umabot ng 7 hanggang 8 buwan. Pangulong Bongbong Marcos biyahing Canada sa susunod na buwan. Ateneo, nanawagan na itigil na ang cyberbullying sa mga estudyante kasunod ng pagkamatay ng 2 nitong manlalaro. At ina ng bagong silang na sanggol na inabandona sa Mountain Province na guilty, lumantad. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines! Hello, world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:13 ang ating oras. This time check is brought to you Una at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. /7:19 ang ating oras. Mabigay muna tayo ng pera dahil may nanalo na. Diyan sa barangay 790 San Andres Bukid, Maynila. RS6 Sherwin Alfaro. Sherwin! Go, go, go! Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Go! Ayun. Yan, kumusta? Welcome back, Anthony Taberna. Yes, sir. At syempre, Thank you. Ito, malamig dyan sa inyo sa Amerika. Dito naman sa amin sa Espanya, sobrang init. Kaya naman nagwiwisik-wisik kami. Yan, nag-heat wave. 41 degrees plus 8 degrees. So that's Sa maraming part ng Europe. almost 50 degrees na Grabe, ang dami init nang factor. namamatay dyan sa... Grabe. Kaya mabilis makapagpatuloy ng mga labahan. Pero nakakatuwa, itong winner natin dito sa may sa San Andres Bukid, naka-pride sa dami Aba, ng kanyang talaga labahan. naman nakasampay Gamit pa, ang Pride detergent, talagang napakaswerte dahil hindi lang naka-pride, naka-DZRH pa yung kanyang TV. Ayun. Ayun! Kitang-kita. Anong gamit nila Oh, dyan? Cable ba yan o YouTube? Cable ba yan? Opo, YouTube. YouTube. Pangalan nyo? Ariel Peña po. Ariel Peña. Kuya Ariel, good morning. Magandang umaga po, Katunying at saka ka Jerry Baha. Yes, sir. Matagal na ba kayo nanonood, welcome nakikinig? back po. Ay, thank you. Matagal na Namiss ba po kayo namin nakikinig sa DZRH, sa Kuya Ariel? Opo. Aba. Bata pa po ako sa radyo nung may radyo pa po kami sa Laguna. Talaga. Nakakapanood Ano, na po. Ayun. ano ba ang kinabubuhay nyo? Ano hanap buhay? Dati po akong barangay tanod po sa 790 po. Oo. Tapos yung asawa ko po sa recruitment. Okay. Eh parang barangay chairman kayo eh. Hindi po. Ayos. Thank you po. Thank you, Kuya Ariel. Salamat po ka Jerry Katunying. Magandang umaga. Si Sherwin na bahala sa inyo. Sherwin, go! Oo, Kuya Ariel, dahil sino paborito mga announcer sa DZRH tuwing umaga? Katunying po, tsaka si ka Jerry Baha. Maganda. Katunying ka, Jerry, meron kang 1,000 pieces. Salamat po sa 2x2. Thank you. Oo, at syempre, nako, dahil kailangan masagot mo ng ating word of the day para makuha mo ang ating medium component. Prepare, dahil dyan nakakuha mo ang ating medium component. Atid sa atin ang Astron, alagang maasahan. At syempre, meron ding grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At hindi lang yan, bangong kabloom ang inyong mga damit kapag inanlawan gamit ang Charm Popcorn Purple Eternity. At syempre, aanlawan gamit ang Charm Popcorn ang DZRH t-shirt na may bagong disenyo. Ay, maraming salamat po sa DCRH tsaka sa 2x2 po Katunying at saka ka Jerry. Salamat po.
Maraming salamat Kuya Ariel. At syempre maraming salamat din sa mga nais manalo ng 1,000 pieces na dumutok sa DZRH. Baka na susunod dating winner sa DZRH Malacash Promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. At dahil it's Monday, kasama naman natin mamaya ang Pride Detergent, Calamansi and Jasmine. At syempre ang mga miyembro ng Sub Toda dito yan sa may Onyx San Andres Bukid, Maynila. Magpadikit ng DZRH sticker para manalo ng tigwa 1,000 pesos ang 5 tricycle driver na mananalo at mag-uwi ng ating papremyo ngayong umaga. Aris number 6, Sherwin Batal para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:23. Tuloy ang mga pangunahing balita. Lumantad na ang ina ng bagong silang na sanggol na iniwan sa loob ng isang bag sa barangay Samoki, Bontoc Mountain Province. Kasalukuyan ng tumatanggap ng medical attention ang ginang at ang kanyang anak. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Bontoc, nagpakita ng pagsisisi at matinding emosyon ng ina. Nanawagan ng pamahalaan sa publiko na igalang ang privacy ng mag-ina at iwasan ang pagkakalat ng mga haka-haka o personal na impormasyon tungkol dito. Umapila ang Ateneo de Manila University sa publiko na tigilan na ang pangaharas at cyberbullying laban sa kanila mga student-athletes at team managers. Sa isang pahayag, sinabi ng Ateneo na hindi dapat humantong sa pagbabanta, panlalait o online abuse ang pagbatikos ng publiko sa nangyaring trahedya sa Dipakulaw, Aurora. Inimok din ng universidad ang publiko na huwag magpakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon at iwasan ang personal na pag-atake sa mga itinuturong may pananagutan sa insidente. Paalala ng Ateneo, marami sa mga pangalan at larawan na kumakalat online ay mga estudyante pa lamang na dumaranas ng napakahirap na sitwasyon sa panahon ngayon. Biyahing Canada si Pangulong Bongbong Marcos para sa 4 na araw na state visit simula July 1. Ayon sa Presidential Communications Office, makakaharap ng Pangulo si Vancouver si Canadian Prime Minister Mark Carney para talakayin ang defense and economic partnerships ng dalawang bansa. Tatalakayin din nila ang chairmanship ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at ang strategic priorities ng rehiyon. Ito ang kauna-unahang official visit ng Pangulo sa Canada matapos ang higit isang dekada mula nang bumisita si dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2015. Dapat gawing prioridad ang pagpasa ng batas na nagbabawal sa mga minor de edad na gumamit ng social media. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, dapat tutukan ang pagsasabatas ng social media ban sa mga edad 16 pababa kasunod ng madugong school shooting sa lungsod ng Tacloban. Sabi ni Gatchalian, bagamat naniniwala siyang dapat ripasuhin ang Juvenile Justice and Welfare Act, mahalagaan niyang unahin ang pagkakaroon ng batas na naglilimita sa mga minor de edad sa paggamit ng social media kabilang ang online games. Ito para mapigilan ang patuloy na pagdami ng mga insidente ng karahasan at mental distress sa mga kabataan. Walang nakikitang problema ang House Prosecution Panel kahit abutin ng 7 o hanggang 8 buwan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Prosecutor Manila Representative Joel Chua, gagamitin nilang mahabang panahong ito bilang oportunidad para ilatag sa publiko at sa impeachment court ang lahat ng kanilang ebidensya laban sa pangalawang Pangulo. Git ni Chua, hindi sila bibitiw at gagawin nilang kanilang makakaya upang masiguro na may sapat at malakas na prebang magdidiin sa Vice Presidente. Naniniwala ang isang public interest lawyer, si Attorney Antonio Bucoy, na hindi angkop si Senator Cheese Escudero na maging presiding judge sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Attorney Bucoy, napakaraming issue ng katiwalian na ibinabato kay Escudero na hindi nito dapat pamunuan ang paglilitis na may kinalaman din sa katiwalian. Sinabi ni Attorney Bucoy, meron pa namang ibang senador na abogado rin at malinis ang track record o walang bahid ng korupsyon tulad ni Senator Kiko Pangilinan. May mas logical na pamimilian. Yung kanyang katukayo, Francis din.
pero Pangilinan. Siya ay nagsanay, nag-aral siya sa UP College of Law. Pareho lang sila. Si Senator Kiko, merong malinaw na advokasya sa malinis na pamamaraan ng o pangangasiwa sa pamahalaan. Yung mga advokasya niya. And wala siyang bahid ng korupsyon. Sa mahigit na 10 dekada niyang nasa Senado, hindi ho siya nagkaroon ng skandalo. Ang tanda na pala ni Senator Kiko, ano? 10 dekada na raw sa... Okay. 10 dekada na raw sa Senado si Senator Kiko. Parang hindi yata. 100 taon na pa nagsiservis. Parang nalito siya. Naging senador na siya dati. Parang nalito si Attorney Antonio Bukoy doon. So ang issue niya kay Senator Cheese may problema may issue rin. May kinasasangkutan dito flood control. Sa flood control issues din. Kaya si Senator Kiko ang mas pinapaboran niya. Mother, si Senator Kiko ba sumagot na sa tawag ninyo? Naipaliwanag mo ba na hindi naman natin siya sinisisi dito sa mga nangyayaring patayan ng mga bata? Yung juvenile justice. Actually, akala kasi Yuel, ha? Akala kasi nung iba na sinisisi kasi nung iba si Senator Kiko kapag may bawat batang may mamamatay o mag-aaway na ganyan ang sinisisi yung batas na kung ang may akda principal author si Senator Kiko. Pinapaliwanag natin dito na hindi naman magiging batas yun. Tama. Kung si Senator Kiko lang. Kaya Senator Kiko, sagutin mo yung tawag. At hindi, totoo ka doon, Kumbachero. Ang batas po hindi naman makakapasa kung meron lang isang may gusto. Kung magsusumbatan tayo, lahat ng pumirma dyan sa batas na yun, sumbatan, sisihin natin. Pinakaunang dapat sisihin siguro yung pumirmang Pangulo para maging batas yan. Tama. Kasi kung hindi naman magiging batas yan, kung hindi aaprobahan ng sitting president. Correct, pipirmahan yan At pwede niyang, pwede niyang i-veto kung ayaw niya. Pwede pang i-veto kung ayaw. Diba? Kaya yung pong proseso ng legislation, merong House, mga Congressman, may mga senador, meron pong pipirmang Pangulo. Kaya nga. Dahil doon, tapos naungkat tuloy yung noted. Yun talagang ginawa ni Senator Kiko yun. Canvassing, sa canvassing. Talagang ginawa niya yun. Kaya nga siya nabansagan din na Mr. Noted. Pero yun sa actually, nakalipas na panahon. yung juvenile law na to, Juvenile Delinquency Act na ito, dahil nga sa pangyayari na nagbasa-basa ako at marami naman akong oras magbasa. Namilitaw yung original proposal pala ni Senator Kiko Pangilinan hindi 15 years old. Hindi 15 years. 12 talaga. Mas mababa pa talaga yung original proposal niya. At alam mo ba kung sino ang nag-propose ng mas mataas? Para maging 15. Para maging 15. Si Senator Miriam Defensor Santiago. Sa kanilang period of amendments, siya ang nagpo-propose na gawing 18. Nagsalubungan na lang sa 15. Dahil meron silang mga research na ipinakita na 15 years old, meron ng discernment. Talaga. Kaya na niya mag-discern. So, Senator Kiko, okay na. Pwede ka na magsalita. Hindi po kayo ang ulitin namin ito for the record. Hindi po si Senator Kiko ang may-ari ng batas na 'yon. He may be the principal author, pero lahat ng pumirma doon, lahat ng sa katunayan, naging batas yan sa Senado, anonymous ang boto dyan. Grabe pala. Anonymous pala yan. Lahat sila pumirma. Anonymous. Oras natin. Mr. Jalamtang Achi Ahya Chityam Samdihun 7:32 ng umaga. This time check is brought to you by AC. Mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Kumbachero, minsan ba napapansin mo rin na kahit wala ka namang ginagawa o hindi ka nag-exercise, parang pakiramdam mo pagod na pagod ka pa rin? Oo, Kumbachero. Yung trabaho, biyahe, puyat, stress, parang ubos agad ang energy natin araw-araw. At kung minsan kahit ilang kape nang nainom mo, parang kulang pa rin.
Kaya dyan po makatutulong ang Ultima. Yan. Hindi lamang ito ordinaryong multivitamins, may halo itong minerals at Korean Panax ginseng para tumulong suportahan ang energy at performance ng katawan. Aba, meron ding B-complex, magnesium at iron para mas ready humarap sa mga gawain araw-araw. Kaya kung gusto mo ng may extra support sa iyong active lifestyle, Ultima, the power to do it. Available po sa mga online shopping platforms at mga leading drugstores nationwide. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Pinapaalala nga pala ni Chairman Al Tenco, kumbatsero ng PAGCOR, na hanggang bukas na lang. Hanggang bukas na lang pwede makapag-sumite ng entries yung mga gustong sumali sa PAGCOR Photo Contest 2026. Ganon. Ito yung may temang Kids at Play. Ayan, ang dapat Hanggang bukas na lang pala. Hanggang bukas na lang ito. Yung mga dapat na kunan ng larawan ay yung tampok po dito yung paipakita ang mahalagang aral na nahuhubog sa mga simpleng laro ng kabataan. Hanggang June 30 na nga lang pala yan. Ano? Kaya humabol na kayo. Sa mga gustong humabol, maaaring magpasa ng entries sa 3 kategorya: conventional, mobile, at drone categories. 8 grand winners sa bawat kategorya ang maaaring mag-uwi ng premyo hanggang 100,000 pesos. Ayan. Lang naman. Oo. Sinabi ni PAGCOR Chairman Al Tenco na mga traditional na larong pambata ay hindi lang nagbibigay saya, kundi humuhubog din ng disiplina, tiyaga, sportsmanship at tatag ng loob. Ito po yung website na official photography contest sa website ng PAGCOR, www.pagcor.ph/photocon 2026. Alas 7:41 ang ating oras. Meron daw mga, milyong-milyong halaga ng sigarilyo. May mga pagawaan pala ng sigarilyo dyan sa Nueva Ecija. Ha? Ngayong umaga? Oo. Nako, kung ngayon lang ito, dapat flash report ito. Kaya nga, Oo. dapat nasa na yun? Ito. Flash Report. Flash Report! RH25, Grace Ansano. Coming Grace! Katunying Katcheri, milyong-milyong halaga ng mga sigarilyong iligal ang natagpuan dito sa bahagi ng Josepa, dito sa Doña Adela subdivision dito sa Cabanatuan City. Dito tumambad ang kahon-kahon ng mga iba't ibang uri ng mga sigarilyo kung saan ang mga tauhan ng PNP dito sa Nueva Ecija sa pagtutulungan ng Cabanatuan City Police Station sa pamumuno ni Colonel Renato Morales at ng Provincial Director ng PNP Nueva Ecija na si Colonel Rizzi Claraval. Dito'y matagumpay na nakita itong napakaraming illegal na mga sigarilyo sa isang bungalo. Ang 2 kwarto puno rin ng mga illegal na sigarilyo. Mula rito sa sala, nakasalansan ang kahong-kahong sigarilyo. 2 van din ang kanilang natagpuan kung saan naglalaman ito ng napakaraming kahon ng iba't ibang uri ng sigarilyo. Yan ang ating flash report. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Thank you, Grace. Samantala, si Tina raw, kumbatsero. May ini-inspection pala itong si Aling Tina sa mga paaralan sa Maynila. Oo, nung nakaraan mga tindahan ng palaka in-inspection yan. Tindahan ng palaka? Oo. Tsaka pagong, tsaka yung itim na manok. Yung talisain. Ngayon naman mga eskwelahan ang ini-inspeksyon. Oo, ano ba ang dahilan? Bakit ba kayo nag-i-inspeksyon ng mga eskwelahan dyan sa Maynila? RH9, Tina Nolasco, Kain Tina! Katunying ka, Jerry, umarangkada na nga ngayong Lunes ang mahigpit na inspeksyon sa mga bag ng mga estudyanteng papasok sa ilang mga paaralan sa Maynila. Kasunod ito ng direktiba ni Manila Mayor Isko Moreno na tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante matapos ang sunod-sunod na insidente ng karahasan sa ilang mga eskwelahan sa bansa na kinasasangkutan ng mga mag-aaral. Sa pag-iikot ng DZRH ngayong araw, bumungad sa atin ang mahabang pila ng mga mag-aaral papasok ng eskwelahan at ang mga nakaposte
using pulis sa mga paaralan, gaya sa Araulio High School sa Ermita, Maynila, na umabot hanggang United Nations LRT station ang pila ng mga estudyante. Bunsod dito, minumungkahi ng ilang mga magulang na nakapanayam natin na inspeksyonin na lang ng advisor ang gamit ng mga estudyante bago makapasok sa classroom at abisuhan agad ang mga mag-aaral kung ano ang mga bagay na bawal dalhin sa school upang hindi malate sa klase. Gaya ni Nanay Rosie na hindi pa makauwi dahil nakapila pa ang kanyang apo at inaabangan na mga gamit na kanyang iuwi oras na may ma-detect na gunting o metal sa gamit nito. Pakinggan natin. Dito, ang sa akin, yung mga gamit ng mga bata na hindi pwede nila bitbitin, paiwan sa room ng teacher. Kagaya ng gunting, yung mga sa pag-drawing. Kaiwanan na lang sa ng teacher, sa room ng teacher, tapos lagyan lang ng mga pangalan. Kasi kagaya ng apo ko, special science, kailangan niya matinding mga gamit. Hindi pwede na wala siyang bitbit. Samantala, pabor naman ang isang nanay na ating nakapanayam na si Nanay Janet sa maigpit na polisiyang ito, pero umaasang hindi ninaskugon ang maigpit na polisiya at metal detector ang gamit ng mga security guard sa pag-iinspeksyon sa mga paaralan. Pakinggan natin. Kaso lang, depende kung anong gamit nila dyan sa entrance, kung yung metal detector ba or open lang ng bag, kasi parang kung bubuksan lang kasi yung bag, hindi pa rin siya parang 100% na malay mo matabunan, tulad niya nagmamadali. Sa ating pag-ikot naman, Jerry, at sa ating obserbasyon, metal detector ang gamit ng mga security guard sa mga paaralan. At ngayong ang Lunes, inaasahang magko-convene ang Manila School and Community Safety Task Force upang pag-usapan ang mga bagong safety rules sa mga paaralan, kabilang ang posibleng expulsion ng mga estudyanteng masasangkot sa riot, bullying o pagdadala ng mga armas sa loob ng paaralan. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Tina. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:46. Muna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:52 ng umaga, lalo pong lumabo ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Amerika at Iran matapos ang panibagong palitan ng mga pag-atake ng dalawang bansa. Ito'y makaraang magpakawala ang Iran ng mga drone at missile patungo sa Bahrain at Kuwait bilang ganti sa naunang airstrikes ng Amerika. Gayunman, sinabi ng mga opisyal ng Estados Unidos na naharang at napabagsakan lahat ng mga ito, kaya walang naiulat na nasawi o nasaktan. Bilang tugon, muling nagsagawa ng airstrikes ang US Central Commando CENTCOM laban sa mga surveillance facility, radar sites, communication systems at drone storage facilities ng Iran. Ayon sa CENTCOM, ginawa ito matapos sa umanong mabigo ang Iran na sundin ang napagkasunduang ceasefire. Kinumpirma naman ni US President Donald Trump ang isinagawang pag-atake at nagbabala na maaari pang palawakin ng Amerika ang operasyon kung magpapatuloy umano ang paglabag ng Iran sa kasunduan. Sa ibang balita, posibleng hindi na makumpleto ang LRT1 Cavite Extension Project hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Las Piñas Representative Mark Anthony Santos, tatagal pa ang proyekto sa kabila ng direktiba ng Pangulo na tugunan ang mga balakid at panagutin ang sinumang mapapatunayang sanhi ng mabagal na konstruksyon. Sinabi naman ni LRTA Administrator Hernando Cabrera na hindi pa rin permado ang right-of-way usage agreement sa kabila ng alok ng Villar Group na magbigay ng lupa para sa Las Piñas Station. Ayon sa LRT Light Rail Manila Corporation, hindi maisusulong ang ikalawang yugto ng proyekto hanggat hindi nakukuha ang kabuang right-of-way. Sa oras na malutas ang issue, tatagal pa ng 3 hanggang 4 na taon ang natitirang konstruksyon na target makumpleto sa 2031. May alok na pala yung Villar Group eh. Bakit na nagtatagal pa? Sana maayos yan kasi... Ay nako, ang daming proyektong magaganda na tetenga dahil sa right-of-way issues. Napaka-importanting proyekto nito.
Mahigit 3,000 katao ang lumahok sa kilos protesta upang manawagan ng pananagutan sa mga opisyal na iniugnay sa multibilyong pisong flood control scandal. Kasama sa kanilang panawagan na ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maghiwalay na isinagawa ang demonstrasyon sa Makati City ng August 21 Movement at Tindig Pilipinas, habang ang White Ribbon March ay sinagawa naman sa Quezon City na sinimulan sa pamamagitan ng misa bago tumuloy sa People Power Monument. Dumating na sa Pilipinas ang bagong US Ambassador to the Philippines. Uy, sino? Ang pangalan niya ay si Lee Lipton. Aba, baka magtampo si Ate Gina yan. Yun na nga inaalala ko dito. Kapalit ni dating ni Ambassador Mary Kay Carlson. Sa social media post ng US Embassy, malugod nitong sinalubong si Ambassador Lipton at ipinahayag ang pag-asang lalo pang magtitibay ang ugnayan ng Amerika at Pilipinas. Ayon kay paano kaya i-pronounce ito, kumbatsero, yung pangalan niya? Tama ba yun? Lipton, ganun lang, Lipton. Ambassador Lee Lipton. Kasi si yung dating presidente nila, si Bill, di ba? Si US President Bill Clinton. Baka ganun din yan. Lipton. Ayon kay Lipton, kabilang sa kanyang mga prioridad ng pagpapalakas ng ugnayan dalawang bansa sa larangan ng seguridad, kalakaran at pamumuhunan, at magiging libre na ang visa ng US. Hindi po kasama. Kwento lang. Hindi po kasama yun. At magbibigay na ng visa sa mga Pilipino. Kaya ito ang problema pa rin ng maraming kababayan natin, ano? Lalo na yung paulit-ulit na nadi-deny. Markado na eh. Diyan sa US Embassy. Markado na, kumbatsero. Ganun ba talaga? Pagka namarkahan. Parang kahit anong paliwanag mo o kahit anong dokumento ibigay mo. Actually, wala kang paliwanag. Kasi yung pagbibigay ng visa ay hindi naman pribilehiyo. Discretionary sa parte nila. So kahit walang nakikitang problema sa iyo, basta't na-tsempohan ka lang. Yung hilat siya lang, makita lang yung hilat kahit na pinakamaganda ka, pinakapogi ka. Pag ayaw niya. Tapos matatatak na yun. Ngayon, ting magre-reapply ka, makikita masama hilat siya ng mukha nito. Ganun pala nangyayari din sa iba. Heidi, ganun pala. Ganun. Kaya nga sabi ni Heidi, ayoko na dyan. Dapat ganun ang maging attitude. Parang tayo dati, di ba? Nung pinipilit nila tayong bigyan ng US visa. Di ba? Siyempre. Ayusin mo yung kwento mo. Pinipilit nila tayong bigyan ng US visa. Sinabi natin, ayaw namin. Ayoko. Ngayon naman pinapauwi na ako. Ayoko pa umuwi. Nagustuhan pala. Umuwi ka na. Ayoko pa umuwi. Oy, Kuya Elmer nga, magandang morning. Elmer nga. Baka may mga kailangan na kayong ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherylum pre-painted ka na. Oy, Ninong Dong Tolentino, magandang morning. Pupunta raw dyan sa Aurora si Secretary Kiko Laurel. Magandang morning. At magandang morning din kay Kong Domeng Mariano. Kong Domeng. Kumusta ba dyan sa Zambales? Si Governor Ebdane. Si Ma'am Eileen Osorio, ito yung may-ari ng Wilcon kumbatsero. Siya na ba? Siya. Pero ibinenta na raw niya yung Wilcon. Ibinenta na raw ni Ma'am Eileen Osorio ang Wilcon at sila ngayon ay nandyan na sa Edmonton, Canada. Edmonton, Canada. At sila ay laging nakatutok 24 oras. Nagpapagreet daw si Mr. Rodante Lapada, Fast Dante HVAC Furnace Heating Ventilation Air Conditioning ng Edmonton, Alberta, Canada, na lagi ring nakatutok. Ayun, thank you. Magandang araw po sa inyo dyan. Kaselo Lagmay. At si Mr. Cupido, kumbatsero. Mr. Cupido Asuncion. Welcome back, Mr. Cupido. Welcome back, Mr. Cupido. Ano bang dala mo? Ano ba nakita mo dyan sa Istanbul? Istanbul. Nagpapabati.
Nagpapabati daw si Jess Bartolome. Aba. Ayan. Happy birthday, Sir Jess Bartolome. Ay, Kuya Jess, happy birthday. Ate Dory Quieres, Ate Dory Quieres ng BDO. Magandang morning, binabati ka ni ating Vest Samson. Ayan. Oy, magandang umaga rin pala, kumbatsero. Kay Kuyang Aris Ramos at Kuya kay Aris Kuya Obet Ramos. Imperio, magandang morning. Si Kuyang Boy Fabian, na-miss mo ako, ha? Talaga, Dahil hindi ka nababati ni Gary. Kuya Boy Fabian, magandang morning. Si Kuyang Ninong Romel Sitin ng ASEA kumbatsero, pati pala ang ASEA nabibiktima ng mga scammer nitong ganun? mga nakakaraan. Pambira. Mga nagpapanggap na sila yung taga-ASEA, sinisingil yung mga gustong-gustong magpunta sa Naku, ASEA. ang ganda-ganda naman kasi dyan sa ASEA. Kaya Lalo nga. na pag natikman nyo yung luto ni Chef. Oo. Talagang masisiyahan kayo. Kuya Romel Sitin, magandang morning, Ate Ada. Sa gitna po ng mataas na presyo ng gasolina sa bansa, ay ang pagtaas ng demand ngayon sa electric vehicles tulad ng Cherry Tiggo REV. Ang Cherry Tiggo REV ay isang 7-seater plug-in hybrid electric vehicle na nakapagtala ng best-in-class fuel efficiency na 84.28 kilometers per liter of gasoline equivalent matapos ang fuel eco run na isinagawa ng Department of Energy noong 2025. Nauna po ang Tiggo REV sa mga sasakyang sinuri sa mga kategoryang plug-in hybrid, diesel at gasoline. Ang Tiggo REV ay may 1.5 liter turbocharged engine at may pinagsamang electric and hybrid driving range na hanggang 1,400 kilometers sa isang full tank and charge. Meron din po itong iba't ibang safety at driver assistance features kabilang ang advanced driver assistance systems, adaptive cruise control at 540-degree camera system. Sa halagang 1,578,000 pesos ay maaari ka nang makabili ng matipid at reliable na 7-seater SUV Cherry Tiggo REV. Kaya LTO Chief Marcos pa rin, Lakanilaw, ano pa hinihintay mo? Mag-test Marcos drive pa na! rin. Bilis ng oras talaga, no? Oras. Attorney Mac, Attorney Romulo Macalintal, magandang morning. Magandang morning din kay DOTR Secretary Banoy Lopez na nakatutok pala sa atin. Thank you. Secretary Banoy. Hindi totoo yung kung ano mga naglalabasang balita. May mga revamp daw na mangyayari sa sa panahon ngayon kumbatsero. Hindi na dapat hindi na makakabuti sa administrasyon. Alam nyo kung gaano katagal mag-adjust ang isang bagong opisyal? Isang Siguro, taon, easily, minimum isang taon. Ilang 2 taon na lang ang natitira sa administrasyon na to. Ay, nako. Pagbutihin ng mga nabibigyan pa ng pagkakataon. Lalo na yung mga performing naman, yung mga basura talaga dyan at nai-involve sa kung saan-saan. Pwede nang sipain yun. Sipakin na yun. Nang hindi na makadagdag ng perwisyo. Pero yung mga performing naman, tulad ni Secretary Banoy Lopez. Secretary Banoy Lopez, nako, wala kang masasabi. Talagang performer yan. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan, susunod na! Give it up, those Bobby Brooks.